Ngayong araw nga mga tropa, ililipat na nga natin yung mga crayfish sa pond na ginawa natin at pinagswimingan natin nung nakaraang vlog ko. Hirap talagang maging vlogger mag-isa. Okay, naghanap nga pala tayo ng cameraman. Naghanap tayong cameraman mga tropa. Yung sahod, suntok. Susuntukin. Yun yung pasasahod natin, susuntukin natin. Shoutout nga pala sa Grind Slowly. Slowly making peso. Grind slowly. Shoutout. Tropa natin. Support the little business of our friend GC Torres. Shoutout sa'yo. Pinagsimingan natin. Tatapon na natin tubig. Magbabasa dito naman. Tatapon nga lang natin tubig niyan mga tropa. Tapos papalitan na natin. Hindi kasi pwede mga tropa. May mga libag-libag ko eh. Kaya ginamit na natin ng double manpower. Ayun yung isa yun, ayun. Yun, yan. Shoutout sa pinsan ko yun. Nag-aalaga din ng crayfish. Ikaw muna boy. Mga pinandidilig natin ng halaman kaya di nasasayang ibang tubig. Tapos eto nga pala yung mga crayfish natin na taguro habang tinutuyo nga pala natin yung pond na yan mga tropa. Ginulo na kasi nila mga tropa yung rep tab natin di. 11 kasi sila tas may 13 railings pa dyan. Ewan ko kinain na yata nila yung iba. Kaya need na talaga nating ilipat. Tagal-tagal din natin bago napatuyo mga tropa. Tagal-tagal natin napatuyo. Huwag mo na kunin, malapit na ye. Kung kailan malapit na yan. Saglit na lang yan, mga 1 minute na lang yan. Kaya pag di naubos ng 1 minute, gigil na gigil, nakikiday. Sinayang mo kasi ano. Tapos yung pinsan nga natin dito, dumating mga tropa, kaya nakikigaya. Tamang linis nga din pala siya dito ng storage box niya. Andito kasi mga tagurulay na crayfish niya, mga tropa, yung mga kapatid nung atin. Lagyan ng tubig oh. Napatpis ka lang, ginag... Ngayon o, lagyan ng tubig. Maliit. Malaki nga. Paubos na yung tubig, di na nga kaya ng water pump natin, kaya mamano-mano na lang natin. Mano-mano na lang! Tapos ayun nga mga tropa, tinuyo nga lang natin dito at minamano-mano na nga lang natin. Hindi din kasi mga tropa pwedeng hindi natin matutuyo yan. Tapos inisprayan ko na nga lang din dito ng malinis din. Tsaka mawala-wala din yung ibang mga chemical. Yung crayfish kasi mga tropa masyado silang sensitive sa mga chemical. Kaya wag na wag kayo mga tropang mag-i-spray ng insecticide. Tsaka ko mga tropa, battered crayfish talaga ang kakalabasan ng mga crayfish nyong alaga. Mga tropa, nakaisip tayo ng genius na idea. Dito tayo kukuha para may beneficial bacteria na, tapos papasa natin dito. At ganun nga mga tropa yung ginawa nating diskarte. Tapos diyan ko na lang niladagdagan ng tubig mga tropa sa rep tab para hindi din ma-water shock mga tropa yung mga crayfish natin dito. Tapos pinagkukuha ko nga lang dito mga tropa yung mga crayfish natin na yan. Yung mga tagurulay natin mga tropa. Sa mga nagtatanong nga pala mga tropa, mag-out nga pala tayo nyan. PM lang kayo sa akin mga tropa, pwede ding pares, pwede ding per trio. Wala na din tayo kasing mapaglagyan eh. Tapos meron nga din pala tayo dito mga tropang mga railings. 40 pesos each nga lang pala yon mga tropa. Kaya sa mga gusto nga palang kumuha, mag-PM lang kayo sa akin. 1 inch na nga pala yon mga tropa. Tapos pinagkukuha ko nga lang pala dito mga tropa yung 11 na taguro line natin dyan mga tropa. Mga 3 to 4 inches nga pala yan. Tapos meron ding 4 inches to 5. Tapos nung nakuha ko nga pala mga tropa, yan na nga pala sila yun. Napakaganda. Blue talaga mga tropa. Pero tanggal din mga tropa yung pagka-blue na yan pag binattered crayfish natin yan. Kaya sa mga gusto ng breeder mga tropa, mag-comment lang kayo sa akin at mag-PM. I-out natin yung iba dyan mga tropa. Yung mga line nga pala na yan mga tropa, 10 inches nga pala yung nilalaki nyan, katawan lang yun. Ganun kasi kalaki mga tropa yung mga breeder nyan eh. Tapos nag-improvise na nga lang ako dyan mga tropa ng mga hides nila. Gabi na din kasi mga tropa eh, wala na tayong magawa. Kaya minamadali na natin kasi may stress din sila pag ganyan. Tapos sa kabilang side nga
din mga tropa, nag-improvise na din ako. Nilagyan ko nga din palang mga bato-bato lang yan mga tropa, tapos pinatungan ko para yun na yung magsisilbing hides nila mga kaibigan. Syempre pag maglalagay kayo ng mga bagay-bagay, huhugasan nyo mga tropa ng mabuti. Tapos kinuha ko na nga DIY natin na filter dito mga tropa at ililipat nga natin sa kabila. Dahil yan ang gagamitin nating pang aerator mga tropa sa kabila dito. Kailangan din kasi mga tropa ng crayfish ng may aerator. Tapos ganyan nga ginawa natin mga tropa yo, sobrang angas. Lagay lang natin yung pamalakasan nating small water pump dyan mga tropa. Tapos pag check ko nga dito sa rep tab natin, namatay nga yung mga bagong molt natin na krillings dito. Na water shock siguro mga tropa, mga na-stress. Sayang naman mga tropa kung hindi mapapakinabangan, kaya papakain na lang natin sa malalaki nating crayfish dito. Tapos nagulat ako yung may krillings pa nga tayong nasama dyan. Yan nga pala mga tropa, yung mga binebenta natin. Tapos sa mga nagtatanong nga pala kung ano yung pinapakain ko, yan nga pala mga tropa, mga manok-manok. Tapos pinapakain nga din pala natin ng mga gulay yan, tsaka feeds. Omnivore naman mga tropa, yung crayfish. Kumakain sila ng karne, tapos kumakain din sila ng mga gulay, tsaka mga plants. Kaya wala kang problema dyan mga tropa. At hanggang dito na nga lang mga tropa. Salamat nga pala sa panonood. Sa susunod nga pala na vlog natin, lalagay na natin dyan yung mga crayfish natin na iba para hindi na din sila mga tropa na i-stress sa maliit na kulungan. Bye bye.